Bigyan naman natin ng reaction to mga tol. Internal naman tayo, no? Saka na natin ulit pag-usapan yung tungkol sa mga international problem natin. Ito, finally matapos kasuhan ni Tulfo Calabozo si Kapitan. Ito yung Kapitan na walang ginawa mga tol. Nung nagpunta sa kanya yung matandang kasambahay na madungis daw at na minamaltrato ng kanyang mga amo. Ewan ko ba't may mga ganong tao, no? Masyadong sinasaktan nila yung mga kasambahay nila. PNP official at mag-asawang amo ni Nanay LV. Ito ang alamin natin mga tol. Alam nyo na yung issue na to eh. Kumakalat na rin to sa social media mga tol. Pinag-uusapan na rin to. So ito, bigyan natin ng reaction video mga kapatid. No? Panoorin na natin to mula kay ka-BBM News PH. Alright? Mga ka-BBM, samot-saring kaso ang inihain sa isang kapitan dyan sa Mamburo Occidental, Mindoro dahil sa pagpapabaya sa kanyang tungkulin kaugnay pa rin sa isang kasambahay na si Nanay LB kung saan ay inabuso ng kanyang mga amo. Ayon kay Senator Rapi Tulfo, walang karapatang mamuno sa barangay itong si chairman matapos maliitin si Nanay LB at sabihan pa niya itong taong grasa sa halip na tulungan dahil sa sinapit itong pang-aabuso sa kanyang mga amo. Tama. Tapos ngayon may gana ka pang tatakbo ulit ng election, ang kapal naman mukha mo pare at chairman. Wag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. You don't deserve to be a barangay chairman. Tapos tatawagin mong taong grasa itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. So ganun pala, pag merong pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Samantala, eto yun napanood ko yan pumunta daw yung matanda doon sa barangay. Sabi niya, pinagmamalaki pa nung kapitan, ang unang-unang aksyon niya daw na ginawa is pinalinis niya daw doon sa kanyang mga tanod doon. Tanong, nalinis ba? Hindi daw kasi dumating daw agad yung amo sinundo. Mali yung ginawa nung kapitan kasi unang-una nakita mo yung matanda. Bakit ka nagpunta ng barangay? May dahilan kaya nga nagpunta ng barangay madungis. Tagasan ka. Dapat aalamin tagasan ka. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka may mga sugat? Diba dapat may ganun? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka may sugat? Anong nangyari sa mata mo? Diba? Bilang barangay captain dapat ganun. Tapos biglang may susundo sa kanya. Oh, kaano-ano nyo to? Diba? Kung talagang hindi siya kasabwat doon kaano-ano nyo to? Bakit ganyan yan? Teka, hindi namin ibabalik yan. Kailangan muna naming imbestigahan. Tawag ng DSWD. Alamin kung anong nangyari dito kay nanay, diba? Anong nangyari dito? Bakit sugat-sugat to? At bakit nagpunta rito sa barangay? Minamaltrato nyo ba to? Dapat ganun yung inisyatibo bilang kapitan, bilang ama ng barangay. Kaso wala nga kwenta yung kapitan Ganun ang nangyari. Ano nyo to? Kasambahay nyo to? Sige, sunduin nyo na. Parang hindi man lang nagtaka ba't ang dungis nito? May amo naman pala. Meron naman palang tinutuluyan. Di naman pala to palaboy-laboy lang sa kalye, di ba? My goodness. Maliban kay chairman, dawit din sa pinakakasuhan at pagsibak sa pwesto itong isang policewoman na si Sergeant Lisa dahil sa kanyang ginawang panduduro kay Nanay LB matapos isiwalat ng kasambahay ang ginawa sa kanya ng pulis. Nako. Ganito po yun. Nagpunta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po. Sa may pinto siya nagtayo. Sabi sa akin, ikaw, wag mong uulitin yun dadadaputin kita. Nako. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Maliban kay chairman, hirap na talaga makahanap ng kakampi, no? Kapag maliit na tao ka lang, no? Buti na lang talaga. Iba na yung mga senador natin ngayon. Kahit mga ganitong problema, pinag-uusapan na sa Senado. at pulis na dawit sa pang-aabuso kay Nanay LB, nahaharap din sa patong-patong na kaso ang mag-asawang Ruiz na ng abuso sa kanilang kasambahay na si Nanay LB. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Grabe to, sadista masyado tong mag-asawang to. Pinahuhubad pa daw nila yan, tapos pinapasayaw nila. Tapos sinasabit nila dun sa sabitan ng karne ng baboy. Anong klaseng tao gagawa nun sa isang tao din, di ba? Tapos kasambahay mo, tapos 7 taon na daw siyang hindi pinapasweldo, sabi nung matanda, mga tol. Imagine mo nanay mo yan. Diba? Imagine mo nanay mo yan, tapos nabalitaan mo ganun ang ginagawa sa kanya. Grabe. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated
sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Yung mga ganitong tao talaga. Maraming pong salamat. Okay. So, anong araw po kayo napunta sa barangay kung matatandaan nyo? Hindi ko napunta, basta po yung date lang pong Okay, sige. Nung tumakas ka, kabubugbog lang sa'yo. Anong klaseng pambubugbog ginawa sa'yo? Yung pong hinihila-hila po ako, tapos yun po. Oh. Tugon-tug na nila ako sa CR. O, kita mo, Chairman, kung ginawa mo sana ang trabaho mo, nakakulong na sana yung mga ruwis. Kasi nga, pasok pa sa tinatawag na reglementary period ng mga taga-PNP. O, pina-inquest mo na agad, base sa sumbong niya, pinamedical mo siya, alam mo naman yung protocol, di ba? Pa-medical mo siya, Tama. kasama yung mga pulis, kasama pa siguro ka CHR, and then after mapamedical, lumitaw na talagang kabubugbog lang sa kanya, pina-inquest mo na ninyo ng PNP. O hindi mo ginawa yon. Kaya nangyari, tuloy-tuloy pa rin sa pananakit yung si Ruiz. Tapos ngayon may gana ka pang tatakbo ulit ng election. Ang kapal naman mukha mo, pare, at chairman. Huwag ka na tumakbo. Kasi hindi ka dapat maging chairman, honest. Wala. Honest. Hindi Walang ko sa karapat. minamalit yung pagkatao mo, minamalit ko yung klase ng serbisyo na ibinibigay mo sa iyong mga constituent. You don't deserve to be a barangay chairman. Maski nga talo, hindi. Hindi talaga. Walang kwentang barangay chairman yun, di ba? Yung pag kumakandidato, di lang, laging maaasahan, madaling lapitan, tutugon sa mga problema. Barangay pa lang ang hawak nito eh. No? Wala nang kwenta eh. Kung ako, bagay sa'yo, sanggano. Tapos tatawagin mong taong grasa, itong kasambahay. Mas masahol ka pa sa taong grasa. Sinabi mo parang taong grasa galing sa malaking bibig mo kanina eh. Oh, pupunta doon, lahat pala pupunta sa barangay na kaawa-awa ang sitwasyon, tatawagin mong taong grasa. You did it. Tinawag mo siyang taong grasa. Marumi, sabi mo parang taong grasa. Galing sa iyo yan, hindi galing sa amin. Tumanggi, Kapitan. So ganun pala, pag meron pumunta dyan na mukhang kawawa, pulubi, na hingi ng tulong, taong grasa ang tawag mo. Palibase, malinis yung pananamit mo. Antay-poor ka eh. Mapanlait kang tao ka. Totoo yan. Hindi naman po. Di ba? Tinawag mong taong grasa sa kanina. Akala mo taong grasa kasi marumi. Hindi nga po, yun nga po. Tapos sabi mo, pinalinis mo. Dadahilan pa siya, tinawag naman talaga Hindi niya. ka gumagamit ng masalitang taong grasa, Mr. Chairman. Dapat tatuhin mo lahat ng mga taong pupunta sa inyo ng maayos kasi yun yung trabaho mo, sinisweldohan ka para dyan. Lahat ng magreklamo, tatuhin mo ng maayos, pinagamot mo, binigisang paggamot mo, tawag ka CHR, tawag ka DSWD, tawag ka sa PNP. Yun naman talagang protocol eh. Medical mo, hindi mo ginawa. Bakit? Kasi pabaya ka. Pwede ba ito kasuhan ng dereliction of duty? Para pati ito makulong? We'll be asking CHR kung ano yung mga hakbangin ginawa ng Commission on Human Rights with the indulgence of Senator Tulfo. Attorney Canapi. At Attorney Kaliba, ikaw na lang po. Kasi nakatingin siya sa'yo. Doon po sa base sa kanya mga pinagsasabi, yung mga hindi niya ginawa na dapat ginawa niya bilang isang barangay chairman, would that suffice para siya ay masampahan ng dereliction of duty na kaso? As a lawyer, Mr. Chair, I think that could also be a ground. Okay. Pero tinitingnan po namin kasi is the human rights violation. But as to the question, that might be a possible ground, Mr. Chair. So, who will file that case against this barangay chairman in dereliction of duty? Kami po kasi ang mandato namin is main mandate is to investigate po. Investigate. That can also be part of the recommendations after the investigation. Okay. So you will recommend that after investigation doon sa lawyer na provide para kay Ma'am Eva. Kasi napakalinaw naman talaga eh. Kung logic lang ang pag-uusapan bilang isang barangay captain, may nagpunta sa barangay mo, ganun ng itsura, madungis, 'di ba, may sugat, 'di ba? Kahit nga ay nako, kung iisipin mo na lang eh, ano ba ang dapat gawin ng isang may tungkulin sa gobyerno, 'di ba? Taga saan ka, taga rito ka ba sa barangay namin kung hindi mo siya kilala, 'di ba? Tao 'yan eh. Hindi naman 'yan hayop na basta na lang parang ligaw na aso, ligaw na pusang palalayasin mo eh. Tao 'yan eh, pumunta sa barangay mo, madungis, nagsusumbong, 'di ba? May nangyari sa kanya. Tatanungin mo, taga saan ka, taga rito ka ba sa barangay namin? Ngayon lang kita nakita. O kaya kung kilala mo siya, dahil taga doon lang din naman siya sa barangay nyo, tatanungin mo anong nangyari sa'yo, bakit ka nandirito? Kasi ano yung pupunta ng barangay para mamasyal? Di ba? Pupunta ng barangay para mamasyal.
Sinabihan niya pa daw yung tanod niya, linisan mo yan. Mukhang taong grasa, di ba? Sinabi niya yun dun sa, sa hearing Di ba? Dapat meron siyang inisyatibo doon. Tatawag na agad siya ng mga kinauukulan para imbestigan anong nangyari dito. May sumalbahe ba sa'yo? May gumawa ba sa'yo ng masama? Anong ginagawa mo rito? Asan amo mo? Alam ko, kasambahay ka ni ganito, kasambahay ka ni ganyan. Anong nangyari? Anong problema? Di ba? Pagtulungan niyo po, imbestigahan ko. We will coordinate with the lawyer of Nanay LV po. Okay. Galing-galingan mo paging abogado, sir. Mukhang medyo But it is baka up, matalo tayo rito. but it is up to the You just prosecutor. said na you're gonna file serious physical injury. It is up to the prosecutor, Mr. Chairman, Mr. Senator, to appreciate whether or not. So ang ibig sabihin, baka nag-conspire. Yes, yes. Because the mere fact that he called Mr. Ruiz, that Para madala doon, at pagdating doon, kinulong, Yes. at hindi siya makalabas, naging instrumento siya doon sa pag-illegally detention. Okay, ma'am. Okay, so as earlier conspiracy. mentioned, all enforcers who know that a commission of crimes should be reported to the Ay, mas proper maganda kung serious illegal detention kaysa dereliction of duty, mas mababaw ang kaso ata nun. Yun na lang, siguro serious illegal detention para mabulok sa bilangguan ko. Paano po na-involve itong si Sergeant Liza? Alabay? Ganito po yun. Nagpunta po siya doon sa may papuntang kasina sa loob po. Sa may pinto siya nagtayo. Sabi sa akin, ikaw, wag mong uulitin yun ha. Dadadaputin kita. Tinataasan po ako ng boses at tinuturo-turo niya po ako. Wag po ulitin ang Ginagawa ko po yung paglalagay po daw po ng bulbul sa pagkain. Pag ginawa ko daw po yun. Tinaasan niya po ako ng boses nung nagpunta po siya doon sa may kusina namin. police officer Lisa, totoo ba yan? Yung nas ka ng kinonfront mo? Hindi po, sir. Hindi po ako nakakarating, sir, doon sa mismong pintuan ng bahay ni Franz. Doon lang po ako nakakarating, sir, doon sa pinakalamesa kung saan doon po ako nagbabayad. Alam nga, nasabihin niyang opo, totoo po yun. Malamang itatanggi niya talaga yan. Ako po, pag bumibili po na ng produkto ng tindahan ng Ruiz, pinakamatagal ko na po, Your Honor, is 3 minutes. Minsan nga po, yung motor ko po ay hindi ko na pinapatay kasi pagbili ko po, Your Honor, nagmamadali po akong umalis dahil duty pa po ako at papasok po yung mga anak ko. Yun po ay mapapatunayan ng mga tindera-tindero doon po. Kasi ang namimit ko lang po doon sa palengke, doon sa tindahan ng Ruiz, yung mga tindera at tindero lang po ni Mr. Ruiz. Pero si LB po, hindi ko po siya nakikita kasi nga siya po ay kasambahay, nasa likod lang po siya. So ano tingin mo rason bakit siya gagawa ng istorya? Mhm. Yun nga po, Your Honor, hindi ko po alam. Posible naman magsinungaling ito at gumawa ng istorya laban sa iyo. Ito Napag-initan lang yung police, suggestion ko, gano'n. maganda yung kasambahay bill natin, pero I think we have to revisit that. Meron ako isa-suggest, ipapile bilang amendment. Siguro higpitan natin yung parusa, taasan natin yung parusa laban doon sa mga amo mapang api. And siguro lagyan natin doon na tama kayo, may monitoring. Dapat merong hotline yung each barangay na pwedeng tawagan ng isang kambay in distress. And kapag mawag isang kasambahay, dapat yung numero na madaling may memorize, siguro 3 or 4 numbers. Okay. Pupunta agad yung social worker, kasama yung tanod, and kasama yung PNP para i-check kung totoo nga yung sumbong. At kapag na-verify yan, agad-agad damputin si amo at kasuhan. Only then, protection na natin yung ating mga pobreng kasambahay. Kaso ang problema kapag yung barangay tanod o barangay captain, sinuportahan maigi sa kumpanya nung amo, nung nagre-reklamong kasambahay, lalo-lalo na halimbawa yung amo mayaman. Diba? Tropa niya si barangay chairman. Tropa niya. Diba? Sinuportahan nung nakaraang eleksyon, pinondohan. May magagawa kaya yung barangay chairman sa nagre-reklamong kasambahay? Lalong-lalo na kung malaki utang na loob niya doon sa nire-reklamo. Yun din ang problema, mga tol. Na palagi nasasaktan kasi time and time again nakakatanggap ako ng ganitong klaseng reklamo, napapabayaan, nagmumukha silang kawawa. Ang pinakamasaklap pa nito, in my experience, palagi silang binibintangan na nagnakaw. Kapag naipit na yung amo, nabugbog na sa kasambahay, ang gagawin ni amo, paplantahan ng mga pera, relo, kung ano-ano pang mga alahas, si kasambahay sabi nagnakaw.
Kaya kailangan hindi dapat yung mga sumbungan ganyan, hindi mismo sa mga politiko eh. Dapat meron talagang isang ahensya ng gobyerno na hindi kailangan tumakbo bilang politiko, no? Kasi kapag mga politiko ang susumbungan mo, yan ang problema kasi may mga padrino eh. May mga ano yan eh, may mga pumupondo sa eleksyon nila, mga campaign materials nila, di ba? O yan, susuportahan kita kapitan, na ikaw ang kapitan, susuportahan kita, popondohan ko yung eleksyon para sa'yo. Di ba? Ngayon, pag nagkaroon ng mga ganitong pangyayari, wala ngayong pangil yung kapitan, no? Wala ngayong pangil yung mayor, congressman o kahit na sino man para anuhin yun kasi nasa likod niya yun, backup niya yun eh. Kaya mas maganda yung sinasuggest ni Senator Raffy, ahensya mismo ng gobyerno na matino, di ba? Na pwede talagang sumbungan ng mga kasambahay sa bawat barangay, no? Babaliktad patuloy si kasambahay. Si kasambahay in some cases, aatras na lang kaysa naman makulong dahil nga nagnakaw, qualified theft. So those things has to be changed and I will file a bill naman this time kasama dun sa kasambahay law ninyo, Senator Estrada, na magkaroon ng mas matibay pang proteksyon natin mga kasambahay and then mataas na parusa. Dapat one strike policy laban doon sa mga pang-aping mga amo. Salamat, Mr. Chair. Alright mga kapatid, ano masasabi mo rito sa video na napanood natin? One strike policy, tama dun si Senator Raffy, no? Isang pagkakamali lang. Dapat taasan talaga yung parusa kasi grabe tong mga to, no? Yung mga nananakit ng kasambahay. Parang wala silang magulang, parang wala silang kamag-anak kung saktan nila, hindi nila naiisip yung mga ganung mga bagay. So comment kayo sa baba, anong masasabi nyo rito mga tol? Comment kayo, pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa panonood. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.